sa nga hatag sa Ginoo sa matag usa na kapadayon kita sa pagsimba sa tuwa nga mga buntag no lain ang linggo na usa na hatag sa matag usa pagsalamatan ang mga kaigsuonan nga adunay karon dahil ka ng Ginoo himaya gyud sa matag usa nga nato. So ningintag na atong damong igsuon ang atong kaugalingon o atong damong igsuon ang atong mga alawiton sa pag-awit sa atong Dios. Atong ito igsuon ang hymn 52. Sa manunubos duol kamo. Atong magiton ang verse 1, verse 2, and verse 3. 5-2. Come to the Savior. Sa manunubos duol kamo. Hymn 52 sa atong mga inang verse 1. C. Sa ikadwa atong mawiton ang hymn 198. 198 sa atong mga himnan. Sa Dios ang himaya. Kung verse 1, verse 2, and verse 3. Sa Dios ang himaya. Okay? 198 sa atong mga himnan. Verse 1, sing. Sa Dios ang himaya, tayo masaya, kaya tumihatag niya si Jesus. Ang lumasiro
yung tanan sa pagsabindog kung alam sa pagkakunong prayer, Brother Jude. Mga punta, Diyos nga labing kamahanan, dalayin ng kamahanan, hindi nga pagtagon, dalaw ko sa mahan, sa mga tagayunan, hindi nga lawa, dalaw sa Domingo, hindi sa kami naiusa. Kamagawad ka lang karon, pinagi sa palangit kayo, nagiya sa mga managusan. Pasaylo ang kami mahan sa mga kalapasan, sa mga tubangan, sa mga una, sa pulo, sa buwan. Manimong kami ngayon karon, mga paginaw sa mga pinitanan, kawasinto ninyo. Sa panimbawan doon, ito mga anis. Salig naman kanimo sa kalan ng Kristo, mga luluwas, amin o amin. Amen. Lingkod, sa itong pagpadayon, laing pagdahil sa tuwang buhay ng Diyos, sa itong introduksyon ng hymn number 204. 204, Grasyang Kahibulungan, Wonderful Grace of Jesus. 204, sa atong verse 1, tuliton verse 2. Grasyang Kahibulungan. Okay, hymn 204, sa atong mga hymnal, verse 1, sing. Grasyang Kahibulungan. Kahibulungan
grasya kasi pulungan. So, manisyon ang grasya mo mga butang na dili tataangayan hatagan ninyo apan hatag sa Dios kung gusto niya nga ang tao mahian tingin sa langit. Ato lang yung mga ang pagtawad, isa din nadawat nato yung grasya kay pulungan. Sumala pa sa atong kanta na unat kay kagawasan, kalinaw, o ito na kay kasiguruhan, no? Sa ito ang kinabuhuman, sa ito ang task, no? Sa ito ang ihatag sa Diyos sa mga kasama. So muna sa katapusan praise, sa maong awit nga atong daygon ang Ginoo sa kanang panahon. Dili lang sa kadagaya, dili pa man niya sa ato ang purpose, sa matag-problema nga atong natubang kanila. So sa ito ang pagpadala dito sa pagpamati sa pulong sa Diyos, atong yata ang kailangan na aral sa Sunday School as okay, mayong butag sa tanan. Dalayan ko ng Diyos, din kabuntagon o nata sa buwan sa Agosto, no? 22 karon, 23. 23, no? So mag-September na po ta, hapit na po. Hapit na po mo dugang na ito idadan eh. Dihir naman. Wala ginipadulngan. So, pasalamatan nato ang Diyos sa bisan sa daghang mga substansya nga niabot sa atong mga kinabuhi apan nagpabilin ang kaayo sa Diyos sa atong kinabuhi. Nga taliwala sa pandemic, taliwala sa kakrisis, taliwala sa makaingon ta magduwa tas piniriso kay murag dili kita gawas doon sa lugar nga diin kita na tao. Pero bisan pamaliana ang Ginoo maayo gihapon sa atong kinabuhi. Diba? So ato ta sa pagatuon o pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong ablihan ang atong mga Biblia diya sa 1 John. 1 John chapter 1 verse number 6 to verse number 7. We'll talk about fellowship. O niya atong unhan sa usa ka pangutana, why do we need a genuine fellowship? Okay? Atong topic is about fellowship. Unya, usa ka pangutana nganong nagkinahanglan ng tag tinud-anay nga fellowship. So mo nay dubukanan sa atong pagtuon karon, dubukanan, makanan. Dubukanan, kita mga Bisaya ubana wa ta kay balo sa atong ubang termino sa Bisaya, di ba? Mo na nga magtuon kita usab sa tuang kaugalingong lingwahe. 1 John chapter 1 verse number 6 to verse number 7. Excuse me. Yotrin, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Kung sa daw, sa verse number 6, balik ko na ko. If we say that we have fellowship with Him, kung magaingon kita nga natay fellowship, pakigsandurot, duol sa Ginoo, kung doon natay pakigsuod niya, apan wala kita, apan naglakaw kita sa kangit-ngit, kita nagbakak, o wala ka nato ang kamatuoran. Pero kung maglakaw kita sa kahayag, ingon nga siya kahayag, aduna kitay fellowship niya, pakigsuod. Mo na nga ang ingon dire, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ato nang i-discuss ka no. So, fellowship. What is fellowship? Unsa maning fellowship mga kaigsuonan? Sugad pagsuod ako sa
pagkakristohanon, ang akong spiritual birthday, August 31. So karong August 31 akong birthday sa spiritual as na birthday. Mag 12 years na siguro ko. 2008 ko say niya 2020 naman ano. So mga 12 years. So diyan na ko nahibawan ang word ng fellowship. Ano kabawan niya? Believe ko kung saan may fellowship. Kung saan may prospect. Di ba? Sabi mo, kanang mo nga mga terms, exclusive ba na anang inanang grupuha o kung inana na yung kinabuhi. So karon, what is fellowship? Fellowship is a group of people who have similar interests. A group of people who have similar interests. Dunay managsama nga gusto. Interest. So muna siya, ang grupo sa mga tao makadunay sama nga interest. Interesado sila ng butanga, pareha sila. Muna fellowship mga kibsunan. Then, ikaduha, a group of Christians who have the same belief. A group of Christians who have the same belief. Who have the same belief. Ang grupo sa mga Kristohanon nga managsama og gitubuan. Okay? Listen magayo, nagkagrupo ta, unya managlahi ta gitubuan, di na pwede. Muna kanang ecumenical movement, dili na siya tinuod nga fellowship. Okay, dili na genuine fellowship ko naman, managlahi sila gitubuan. Okay? O naman, kana dito ang gitawag lang ecumenism or ecumenical movement nga bahalag Roman Catholic ka, bahalag Baptist ka, bahala o Muslim ka, at least usa ta diya sa dogma. Sayo nga naman ang gitudlo sa Biblia, nagisgot tinuod ang Biblia og love. Pero dili kay love lang, nagisgot siya og kamatuoran, truth. Kinahanglan ang atong dogma na isubay sa kamatuoran. Asa nabasa? 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 13. Chapter 13, verse number. Ari ko sa Bisaya dito. Katuniingon dito nga ang gugma dili malipay sa ano ba? Dili malipay sa usap. Ha? Verse 6. Ang gugma wala magagalipay sa mga buhat nga din matarong inunuan, nagakalipay kini sa mga butang nga matinud-anon. Ari ko sa verse number 6 sa ano, chapter 13 verse 15 up 6. Rejoice it not in iniquity but rejoice it in the truth. So, nalipay sa kamatuoran. Okay? So, ang atong gugma naisubay sa kamatuoran. Dili kay ang gugma lang. Bahala na ng doctrine. Bahala na ng kamatuoran
tanan at least usar ta kagugma. Sipyat na siya makaigsunan kay wa magtudlo ang Biblia na. Gitawag na siya gospel love. So karon, fellowship is a group of Christians who have the same belief. A group of people who have similar interests. Gani pa, doon na pinaghata gani og explanation nga kining fellow nga anaara sa usa ka ship. Ship ka ng barko ba? Usara sila. Mora pala siya. Usara ilang ginbuhan. The same belief. So, padayon ta. Doon ay gitawag og ano sa may Bisaya ning fellowship diri? 1 John 1:7. Pakig sa durod di ba na? Di ko ba dyan? Pakig ambitay man rin sa lain termino. Pakig ambitay o pakig sa durod. Nauma ba pakig sa durod eh? Pakig ambitay. Fellowship. Now, balik ko na ko sa background ng anong ingon ang 1 John, tanawa no? Ato ning hataga pagtaga ng 1 John 1 verse number 6. If we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Now, una sa tanan. Pakigdayat ya? Oo. Una sa tanan. Maghisgot ang fellowship ka di lang sa ta maghisgot o grupo. Una sa tanan, sa matag usa, kada individual magagsunan, matag usa nato, doon na tayo gitawag ang fellowship with number 1. With Jesus. 1 Corinthians 1:9. Bada napi, bila ko basa. 1 Corinthians chapter 1 verse number 9. Ang Diyos sa salinggan ang pinagi kaniya kamo pinagtawag nato sa pagkabitay uban sa iyang anak na si Kristo nga atong Ginoo. Oh, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, ang Diyos, matinumano no? Ang faithful, matinumano, by whom you were called unto the fellowship. Dapat aduna tay personal fellowship with Jesus. Napasig-uli na, naluwas na, nakaangko ng kaluwasan, saved na ka. Okay? Kaya dili ka makaangko ng tinuod ng fellowship, genuine fellowship, una sa tanan, wala kay relasyon ni Kristo Jesus. Dapat magsugod yun na siya sa atong relasyon ni Kristo Jesus. Ingon nga namatay dito sa cross o giula ang iyang hamili nga dugo. Mabito nang sa 1 John 1:7 nga if we walk in the light as He is in the light and the blood of Jesus, okay, mo na yung makahatag nato og tinuod nga fellowship. Diha gyud ang original sa fellowship magsugod gyud diri dapita mga kaigsunan. Then fellowship with the Holy Spirit. Fellowship with the Holy Spirit. Verse 2 Corinthians 13:14. Verse number 14.
dapat doon na tayo pakigdait, fellowship, nganhi sa tulog ka persona sa pagka-usa ka Diyos. Kapitulo 13, versikulo 14. Mabasahon ha? The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Communion. What is communion? Fellowship, pakigsuod, pakigdait, pakigambitay. Sa ato pa, you are sealed by the Holy Spirit. Nasilyuhan na sa Balang Espiritu. Sa ato pa, doon na namoy fellowship sa Holy Spirit. Managsama naman mo. Anak naman ka sa Diyos. Itimbrihan naman ka sa ato pa, doon na namoy fellowship. Okay? Then, arita sa God the Father, 1 John chapter 1 verse 3. Fellowship with God the Father. First John 1:3. Nawa. Lagi verse biday no. That which we have seen again and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, to individual, dapat doon na tayo fellowship na daan ni Jesus Christ, the Holy Spirit, and God the Father. Ganun man, doon na tayo gitawag og direct relationship. Na natay fellowship ni ining tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios. Karon sa individual may personal man nato, di ba? Personal nato ning fellowship ngatos ni Jesus Christ, the Holy Spirit, and God the Father. Arita sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristohanon na naman tayo fellowship pagsugod niya sa ato ang personal nga kinabuhi. Dayon adto ta sa ato ang mga co-brothers. Pero sa dili pa, hibaluon na nato number 1 ang what is the purpose of fellowship? May bawa na ito, unsa may tuyo, unsa may purpose aning fellowship? Ano ito sa purpose mga kaigsunan? Para mas masabta na ito kung unsay, nagabalo naman ito unsay meaning. O niya, ano ito sa katuyuan? Nganong dunay fellowship? Nganong gitudlo ni siya sa Biblia? Okay? The purpose of a genuine fellowship. Unsa may purpose ani? Aron lang ba, di ba kanang matutas dagat, fellowship, nga po na. Kanang mga family day, fellowship na. Para ba, magbasa ta, maligo ta, malingaw ta. No. Number 1, to glorify God. Wa gilain mga kaigsunan, aron lang yun sa paghimaya. To glorify God. Aron siya himayaon. Sa ato pa, kinito, fellowship, hindi pa natuwa ka, nagsimbam ta. A group of people who have similar interests, managsama tag interest nga muday, himaya sa Dios. Then, grupo sa Kristohano nga adunay samag pagtuo. Managsama tag pagtuo nga ang Dios lagi simbahon. Okay? So, unsa may purpose? To glorify God. Okay? So wala ta mo sa simbahan aron pag-impress ni bisan kinsa, ni pastor sa tuig isa o igsoon lalaki babae, wala. Wa ta mo simba tungod kay bakit ta ko kayo kay ba? Pero mas din daw yung ato sa loob pinakagabi siyon. Kada ditong ubang bitaw, mo nang iyong kag pinpatay no kay magbarong yun. Ipatay na. Mura pag naanda na lang nato nga once ang tao mamatay magbarong yun. Mo nang ni atong nabutang sa tungod
ang baron pampatay na siya. Pero ang tinuod, pag espesyal na siya ka ng baron, mahal yung baron mo eh. Ito itong isa, alam yung baron. Gusto na ako magbaron. Nga naman, tungod kay, kung muadto tag birthday, muadto tag merkado, malikod yun ta, magsulong tag nindot kayo, how much more kung para na sa Ginoo? Amen. Dili para ni kinsa, kundi Ginoo, bago kinako sapatos Ginoo, akong slugs, akong polo, ako ni siyang gamiton aron sa paghimaya kanimo. Di ba? Ginoo na Ginoo, wa man magpili kung sino ato sunobon, pero mas maayo kung kanang pinakadabi sa ato. Kung wala gyud, alam kung sulat to mangutang ta. Utang ko kay simba ko ano. Depende ko na siya makiksunan. Number 2. The purpose number 2 is to unite all church members. Kaya kung wala'y fellowship, dili magkahiusa ang tanan nga mga membro sa iglesia. Okay? Diin mo makitag simbahan nga wala gi fellowship. Kanang simbahan na wala sila magka-unite. Okay? Mo na ang tinuod nga Kristohanon dunay gi fellowship. Okay? Mo na tayo ladies fellowship. Ayan mo eh. Atong pag-atong ko sa kasal, ningon siya, pastor, pwede mag-fellowship ninyo po. Kasi madapan niya ta. Kailangan may taga-Karkal, sa Fernando, asa dito, taga-Sudan, ginagano pa Pacific dito. Nyalan sa ta magpuan. Alam mo, kalanganin nyo kayo, madapan nyo sa tayo, magka-unite dito sa pisuhan. So, mo na nga, kanang pugong-pugong nga sa tagaron. Kaya mo, abot, rin pa na balik. Lami na kayo fellowship ito. Kanang, lahit mo yun na naging tayo, makita po nga makaigsunan ba, ma-encourage man ka. Mo nang importante kayo fellowship ang kaigsunan, kaya diya makita ang unity, panaghiusa. Unya, dayon, number 3, to develop our brotherly love. Pag-develop sa atong inigsuong gugma. Sa unbeliever pa ta, o pa ta maabot sa Christian nga kinabuhi makigsunan, wa man ta mag-isgot og ma-develop ang atong brotherly love. Ba? Ay mong kaaway niyo ba? Ana ka diya. Pero sa Kristohanong gingharian, Christian kingdom, gitudlo ang fellowship number 3 aron ma-develop ang atong brotherly love. Hebrews 13 verse number 1. Hebrewanon 13 versikulo 1. Let brotherly love continue. Nga magapadayon ang inigsuon nga gugma. Mo kita na ingon ang Biblia, love your enemy. Sakit kini siya magigsunan kanang love your enemy. Sakit na. Gano'n man, imo ko nang gi-block, imo pa gi-gumaon. Diba? Imo nang gi-unfriend. Pero ingon ang Biblia, love your enemy. I-ada po din mo, di mo gay-accept. Mo na makigsunan, ang Biblia, magsugoy yun ang atong fellowship ngadto sa atong Dios. Nga naman, dugmokon mo na atong batuon nga kasing-kasing. Kaya kina itong kasing-kasing magigsunan batuon niya gilumutan ba yun eh. So once nga maigo ni siya sa pulong sa Ginoo, inanay na nga mabuak o madugmo o malimpyo. Mo na nga makakato na kita sa pagtagad. Pero dili na sa instant nga katay mong kaaway, imo na yung kanang maay na mong pagtratar, inanay na siya, inanay. O hiling yung process na, makakita ka siya bukok pa lang, gubay mo adlaw. Kanya sunod, andog kita ka anino na po mo kita, basta musurok yung mundo ko. Hantod kadugayan, primero na denial man na. Mo na experience sa denial, no?
Denial. Denial. I-deny pa ni mo, hindi ka madawat over my dead body. Buhagi ka sa patay na kong lawas. Isa yun ang kaano. Nga uban na magtinamnanay yung kawayan. Kung kanos na mamatay kawayan, ay hati ka pa siya doon. Di mo mamatay kawayan, di mo dauban, di ko ang dabong. Paligaw na ipakong dabong. So, denial. Hantod nga makadawat na ka, kanugayan. Nanaday ka sa acceptance period. So, mo na makaigsunan nga gitudlo sa Ginoo ang fellowship aron kita ma-develop ang atong hinigsuon gugma. Okay? So, unsa may oras? Alas 10:30. Arita sa benefits. Unsa may mga benefits? Shari. Unsa may mga benefits nga makuha nato ani? Once nga adunay genuine fellowship, tinuod nga fellowship, unsa may mga benefits nga makuha nato ani? Di ba? Kung maapil ta og mga online business, gusto kita benefits. Pero kining Christians fellowship atong kuhaon ang benefits of genuine fellowship. Ay, no? Unsa may mga benefits ani? Number 1, fellowship provides encouragement. Number 1, ang fellowship mo provide siya of encouragement. No? Nakatry ni ko ay makaigsunan. Mo ba ito na ingon ang Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Nga dili na to undangon ang panagtigom. Wala na siya magisgot sa simbalang, nagisgot na siya of fellowship. Panagtapok sa tinud-anay nga nagatuo sa Dios. Hebrews chapter 10, 24 to 25. Ingon diri, and let us consider one another to provoke and to love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day of approaching, or the day approaching. Hapit na mo balik ang Ginoo. So sa daw, not forsaking the assembling of ourselves together, as the sama sa gibuhat sa uban, but exhorting one another. Magdinasigay ka mo, mga kaigsuonan. O brad, kumusta naman ka? Ay, kulay mo yan, balik sa nito, ato ka sa fellowship, murag mabuhi mong kalat, abot mo sa fellowship, dagan kita makita dito, kanang excited ka ni chika, di ba? Makita ni mo yung mga Christian, ng mga friends, di ba, madasig ka, yan na mo encourage din mo, napoy mo discourage din mo, napoy mo discourage mo yung gamiton sa kaway nga, tapoy mo nalagad eh. Nabi mo ba, sinumdong ko itong estudyante sa seminary nga, i-discourage na siya. Doolong na niya mga estudyante po, i-graduate na siya, pero wala siya ma-master. Yan doolong na nga, master ka, una, huwag kay kwarta. Ikadua, ang problema sa membro, problema po din mo. Yan. Nagkagad po po niya dito, naminaw nito po ba po? Tawhanan, gamit niya siya. Ano na discourage yun ni ulit yun? Di ka naroon ulit ito kung buhi ko na ron. Ang fellowship is to encourage, provide encouragement. So, benefits of genuine fellowship, number 1, provides encouragement.
encouragement. Sumuna kung luya na yung kayo, nagkamang na kang Kristohanon, doolay mo igsoon. Kapi-kapi lang. Isturanay mo, Brad, kapuya na ba doy? Huwag ba kailangan isturan? Ala, ato ka sa unbeliever. Na kaya problema, yung budol ka unbeliever, igno ka nga, patako na lang COVID, doy. Paghikog na lang, nakipulos. Shot, pupugal, laban ulo. Muna yung fellowship sa unbeliever. Pero ato ka sa believer, igno ka nga, pagsulay na God will provide. Mabunin ka sa ganang termino. So, importante kay fellowship ang kaigsunan, kay mo ni si usa sa mo encourage nato, maka-encounter tag mga Kristohanon nga puno sa balaang espiritu, unya magpatakod nimo. Nagi-inganan ba? Then, fellowship remind us we're not alone. Ang fellowship mga kaigsunan, ang benefits ani, nagpahinumdom nga kita wala mag-inusara. Reminds us we're not alone. Dahil may mag-isgot alone, na may nag-inusara, pero dili magulanon. Alone but not lonely. Pero, bisan pag mag-caption ka ng alone but not lonely, basta mag-inusara lang ka, doon lagi mo itong mga kagulanan. Ato ba ni isang tawhanan nga nag-inusara na siya, pero buwan siya. Tanaw siya sa mga lovebirds, may pang lovebirds. Laap pa sila. Tanawa sa Genesis. Ano ito sa Genesis? Genesis chapter 2. Verse number 16. 15 ta magsugod. Tanawa. Verse 15, chapter 2. O gikuha sa Ginoo nga Dios ang tawo nga gibutang siya sa tanaman sa Eden. Aron kini iyang atimanon o bantayan. O ang Ginoo nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa mayong dautan, dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mukaon kaniini, mamatay ka gayon. O migo na Ginoo nga Dios, dili maayo ang tawo mag-inusara. No, hindi maayo na. Tado. So, fellowship reminds us we're not alone. Kaya ang tao, dili maayo mag-inusara. Kaya once ka mag-inusara ka, daghan yung mabot yung unang-una ng mga bad, una ko'y good, pero mas daghan ang bad. Then, o giumo sa Ginoo nga Dios at gikan sa iyo ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. O ang tanan nga langgam sa langit kalangitan o sila gidala niya kang Adam o makita niya kung unsaon niya hingalan kanila o ang tanan nga ginganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini. Grabe Adan sa. So usa sa pinaka-bright nga tao si Adan mga igsunan. Oh, kanang tungaw siya ng pangalan na baboy. Yeah, si tanang mananap iyang ginganlan kapuy sa mga ano. Dito isig ang Ginoo nga naghatag niya kuanan eh. Authority nga o Adan. Kining tanan nga gihimo na ko manlin eh. Kung na mo kapuy ano. So ginganlan na diha no. Maalam jud ka. Kining irupam di bukos ki pangalan ni pero ginganlan niya sumala sa iyang pagkasiya haon sa kaayo. Are ka sa bitin. Bitin yung kayo. Buhaya. Sa buyahan yun. So, muna na. Bright yung si Brother Adam. Dayon, verse 20, O gihatagan ni Adan o mga ngalan ang tanan nga kahayupan o ang mga langgam sa kalangitan. Grabe. O nga tanan nga mga mananap sa kapatagan. Apan alang kang Adan walay hingapagan nga katabang nga angay kaniya. Mananap ang God. So
mo na nga katong giingon ni Pacquiao nga mas pasawal pa sa hayop, sakto to siya. Nakano? Ang tanang kahayupan iya naginganlan. Nangana niya kauban. Pero ingon apan alang kang Adan, wala hikaplagan nga katabang nga para gyud kaniya. Nakita na sa Ginoo, verse 21 og hinanok sa Ginoo nga Dios si Adan og nakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok o gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Gusok. Ribs. Ribs, no? Oh, unsa spell sa ribs? Ana? Ano ba niya? Ribs. Ang babae gikan sa ribs sa lalaki. Ari tani John kay. Nganong gikuha man dia John? Ang babae sa ribs. John. Ang babae makigsunan gikuha sa Ginoo gikan sa ribs sa lalaki. Ang meaning nga number 1, aron ang lalaki mo protect sa babae. Kay ang heart giprotektahan na siya sa ribs, di ba? Protektahan ang babae, dili bunugon, dili doklon. Dayon, ang pingan siya. Mo bitaw na kini atong kasing-kasing sa pagmugna sa Ginoo, once gani kanang bata bitaw. Ang life mag-start siya sa pagtubo sa heart. Heart man magsugod, ma-develop sa kinatibukan sa tao, heart man. So karon, mo na siya. Hindi ka na babae sa ribs. So, nakita si Ginoo nga buol kayo si Adan. Mo na dito natukod ang kantang Lonely. I'm Mr. Lonely. Mr. Lonely. Dayon, gihimo sa Ginoo si Adan. Ayan si iba na, nanduhan na sila. Buol mga po sila. Dito namugna ang kantang tallest lonely people in the world. Sa joke na makaigsunan. So muna siya nga ang fellowship nag-remind, nagpa-hinumdum na to, nga wa kita mag-inusara na gyud tay kauban dito sa nagugara. Di ba kung makayo ka gamay ra gyud namo Pinan may kabok sa lumbang dula Kung tapo ko tatanan milyon sanda. Mo nang ayo yung paggulo na gamay ra daghan ta. Kay wala ka ta magatapok. Nag-away-away pag-uban. Mo na benefit sa fellowship. Number 3, katapusan. Kadala sa benefit sa tanan, wala pa ta sa nganong kinahanglan ta niini. Kay series man din na naman ta sa letter F. F naman ta sa alphabetical Christian life. Letter F. Dayo pagkayo. A, B, C, D, E, F. Number 6 paganita. Dapat ay mga 19. Kay 25 ano yung letter sa alphabet. Number 3, katapusan, fellowship helps us grow. Mutabang man pagpatubo magigsunan. Yes, tinuod na siya. Kay diya sa fellowship, daghan kang ma-encounter nga mga Kristohanon, mo-share nimo, daghan kang makatunan mo nang usa sa makatabang nga mo-grow ka nga pagka-Kristohanon. So mo na nga kinahanglan fellowship dito no? Storyahan ta may tungkol sa pulong sa Ginoo, maayo kayo Ginoo. Mo na nga sa atong simba, natay, Bible study, fellowship pa na siya. Okay, basta natin pangutana. Doon na ba ko'y pangutana? So, kung wala ko'y pangutana, I hope nga doon na tayo mga nakatunan about
Salamat sa Ginoo nga nagtudlo siya nato niini. O atong ihatag ni Brother Jude alang sa to second part sa atong worship. Hello, mga igsoon. Salamat sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo na tawag sa panagimusan, pakikamitay, fellowship sa natawag sa ilalim na sa iglesia na gitukod sa Diyos. O meaning nga pagpadayon ng igsoon, ihangyo pagkanan sa pagpalindog kung magahimo kita hilong na pagbalikod mo pagbato kung ayaw ka isog, kaya nga tulili mo katawan, kaumuwahin sa yuta, inom mo sa katarulin mo. Na ako ni panumpa at sa ilan, mga maan aros sa paghatag ka. Lamang magbalikod ka kung may sugod kain. Aron nga ikaw makatuman sa pagbungat, sumala ngadto sa tibong balaro, nga gisubok ka ni Moses, na akong sulkoon. Ayaw paglikod, di ka nini ngadto sa atong kamot, ngadto sa wala, aron nga ikaw makalambo isang asa na kalambo. Hindi nga basahon sa walawang diyan, ikan sumumpa pa. Apan ikaw mamalandong diha linis sa atlaw gali, aron nga ikaw makatuman sa pagbuhat sumala sa tanan nga isulat diha ni, aron kunyan ikaw himo sa imong dalan nga walang puon, ug nga ikaw makabatog ug maayo kalampusan. Wala pa kung isuko ka rin, pagmalikod kung pagbatog ug maayo kaiso, ayaw kahadlo, ikaw manismaya. Kaya Ginoo, mayroong Diyos, uban ka rin, bisan asa ikaw. Alam sa palampo, Pasko. Ginong Dios, kalabing kabanan, salamat sa mga pulong yung gihatagan mo. Salamat about fellowship. Pwede, unas ka lang, Diyos, ano na yung fellowship? Hindi na kanimo aron mapakita ang tinuod nga fellowship ngadto sa mga igsoon. Kabangin kami o Dios nga mapadayon ang fellowship, ang pagsimba, ang paghimo og attend sa mga tanang activities diri sa church. Kami na o Dios sa mga Bible studies, ang meeting o Dios. Kabangin kami nga mahimo kaming dedicated Christian Dios. Kung bisa pa man sa akong pagtuon karon o pagpamilos mo mga puno, tagi kami o giya, pinahagi sa balang ni Espiritu, nabilang sa magdalang ini o Diyos, ikaw maghahatag ng ito nga kaalam, na maging masabtan, di alamang sa simple nga paagi, uban ang lamdag sa balang ni Espiritu. Dahil ka na mong ipasalamatan, yan ni Kristo Jesus, na mong Diyos manuluwas. Amen. Amen. Langit po. Kung yung pagpadayon, atong muhawon pagbalik ang atong driver na pagbalik ang atong break. Diyos pinahing sawi. Atong abrihan niya sa 109. Kung manlakaw kita. Kung manlakaw kita. Verse 1, ready, sing. Kung manlakaw kita, kuyog sa Ginoo, mahimayaon ang kalatan. Siya pahiling kayon, maguban ka nato sa tanan nga
manakaw ta. Ini nga pagpadayon ng igsoon ang pulong sa Dios. Ilagay mo. O kamo mismo lewalo nga kini mga kamuta nagalagad ngadto sa akong mga gingan. Panginahanglan ug ngadto kanila uban kanato. Ako nagapakita kaninyo sa kamutan yun sa pinagi sa pag-agok kamuangay ng tabang sa mga yaon o sa mahindom sa mga pulong sa Ginoong yun sa nasiningon mas bulahan ang pagtatag kaysa paggawa. Alam sa tungkay sa numeri, ano mablihan niya sa 193. Ano katawag ang verse 1 o verse 4? Verse 1, ready, sing. Kung ginanagpo ang kinabuhi mo, o kadasig man daw nagatanaw, iphasakilan sang panalangin mo, kay kahimulungan man ang Ginoo. Ihapa ang panalangin mo, o susiha ang nabuhat niya sa inasal. Pag-isipon mo ang kahibulungan buhat ni Jesus. Kung naakas sa kasakian mo, pakinumdumilan ang Ginoong Diyos, iphasakilan sa panalangin mo, sa pagpanaw mo pagahuligan ka. Ihapa ang panalangin mo, o susiha ang nabuhat niya sa inasal. Pag-isipon mo ang mahibulungan buhat ni Jesus. Alam sa pangampo, manindog na Quezon, Rafi. Pagkamura, Panginoon Diyos, salamat pa. Panginoon Diyos, ayaw sa Panginoon Diyos, nakanda Panginoon Diyos. Salamat po sa blessing. Pagkalan ng usa, taga sa mga kalawang Panginoon Diyos, protection, adlaw. So, kami na sa Panginoon Diyos, kahit sa namin ko mga Panginoon Diyos, sa kabuko o sa mga bless, maghatag, O sa dili pa kita maminaw sa minsay sa pulong sa Diyos, ayaw na kita sa mga paghalad o kawit. Amen. Mahalan kong awit ang Ginoo o Amen. ang title ani kay Di Ka Nagkulang.
Okay, salamat sa mga magsigong awit. Kung ano na ba yung pala ng awit? Halad ko gawin mga kaigsunan sa ito ang mabuhi nga Diyos. Ako mabitong isuon ang naguluhan kini og lundong kalipay. Mahimong ka ba na ikaw kaubangan? Iluwas, hindi panaligan ka. Apan may pangsulay sa kalibutan na imong ipuyan. Apan may pangsulay, tuyo ang kalipay. Palimumaan ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Dito sa pagsunod, lundon na kalipay. Nainundong ka ba na ikaw iluwas na? Sa kaliganan, ikaw kitabangan. Ipunitan ka o isangtan sa mga mundo iambigan kay mahal ka niya. Palimuhaan lang ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Tuloy sa pagsulay, lundon nga kalipay. Palimuhaan lang ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Tuloy sa pagsulay, lundon nga kalipay. Nainundong ka ba na ikaw ipagkamasyan ka? Sa Kalbaryo sa tungkol sa mga kasalanan na imong naamon. Sinundumin ang pag-angkos niya. Ayaw ngayon kaluya sa pagtumo kay si Kristo ang nagsabay kanimo. Palimuhaan lang ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Tuloy sa pagsulay, lundon nga kalipay. Palimuhaan lang ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Tuloy sa pagsulay, lundon nga kalipay. Tuloy sa pagsulay, lundon nga kalipay. Okay, salamat sa mga awit. Siguro lang na yung palad. Meaning, pagkalim na isot, at ang damo ng mga sa pagkakawalinon sa pagkamati, sa pulong sa ginukaroon na. Dili kini budala mga pulong karon, dili kini ang pulong, kundi kini pulong sa Diyos. Pagkatad, parang ni Father Paul.
Inoas. Ato daw mga kaigsunan ang ato ang Biblia diha sa Daang Testamento. Ikaduhang Kronikas or sa Latin version kasaysayan o sa English Chronicles. Ikaduhang Chronicles or kasaysayan chapter 26 verse 1 to 5. Actually, whole chapter din siya, pero basahan na po ang verse 1 to 5. Second Chronicles chapter 26 verse 1 to 5. Akong basahon ang verse 1 to 5. Ingon pa diri ang pulong sa Ginoo o ang tibuok katawhan sa Juda mikuha ni Usayas pinsa na pulo o unong katuig ang panuhigon o mihimo kaniya nga mahalik diha sa lawak sa iyang amahan nga si Amasias. Siya mitukod sa ilot o miuli niining ngadto sa Juda. Human nga ang hari natulog uban sa iyang mga amahan. Napulo o unong katuig ang panuhigon ni Uzzias sa diha nga siya misugod sa paghari ug siya mihari kalim-an og duha ka tuig diha sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao usab si Jokulya sa Jerusalem. Verse 4, ug siya mihimo niya ng matarong diha sa pananaw sa Ginoo sumala sa tanan nga gihimo sa iyang amahan nga si Amazias. O siya nangita sa Dios niya sa mga adlaw ni Sicarias, kinsa dihay pagsabot sa mga pananaw sa Dios ug samtang siya nangita sa Ginoo, ang Dios mihimo kaniya sa pag-uswag. Pag-angko kita, mahigugmaon og dalampanan niya Dios, ang Dios sa Israel. Dapit kailangan niyo nga oras sa amahan, na ikaw magapatiwala sa matang sa pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Kung amahan ng malang Espiritu, may magapatiwala ka magkaroon aron nga masamtan mo ang mong pulong, maaplikang dinhi sa among kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi ni King Uzzias Ginoo. Nao po Dios nga tinipulungan dili ko labing kawang sa among kinabuhi. Mua kaming himutan karong Ginoo diha sa imong katubangan pinaagis sa paglandong sa imong pulong dinhi mga na Lord niining sa iyo sa pagtumon among ibalik ang dungog ug himaya kanimo lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Kristo Jesus ni Dios mga luwas. Amen. Now sa ikaduhang Chronicles chapter 26 verse 1 sa tibuok kapitulo mga kaigsunan nagisgot ni siya sa kinabuhi ni King Uzziah or Uzzias nga diin aduna tayo makuha dili dakong pagtulunan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ug gani atong nakita dinhi nga nihari siya puli sa iyang amahan nga si Amazias. Ug gani makita mo dinhi ang katugayon sa iyang paghari sa Juda within 52 years. Apan akong diskutan karon mga kaigsunan ang tema nga nagluwan the dangers of pride. Ang kakuyaw sa garbo. Na kung magisita garbo mga kaigsunan, mo ni mga tao na gusto nila nga sila lay respetoon. Gusto sila nga sila lang ang angay sundon. Sumao na ang karakter sa pride. Pero dili malikayan mga kaigsunan nga bisan kitang Kristohanon naa nila kung pinaiyahan ang pride. Apan mahimo lang siyang pabadlong pinaagi sa pulong sa Ginoo. Now, sa the dangers of pride. Sa atong gibasa mga kaigsunan, naa dinhi ang pagpusbong, pagpuswag ni King Uzziah nga nagsugod siya sa paghari sa Juda sa 16 ang iyang edad. Batag ng pataayan. Apan sa verse 4, makita na mo dinhi ingon pa diri, og siya mihimo ni anang matarong diha sa pananaw sa Ginoo.
sumala sa tanan nga gihimo sa amahan niya si Amasiyas. Now, naadini ang panalangin, no? Ang pagkamapaubsanon ni King Uzziah. Now, Uzziah, also known as Azariah, was the 10th king of the ancient kingdom of Judah. Uzziah was 16 years old when he became king of Judah and reigned in Jerusalem for 52 years. Now, during his reign, the kingdom of Judah achieved great power and glory, but Uzziah, pride and arrogance brought him divine judgment that led to his destruction and death due to leprosy. Now, sa katapusan sa ikinabuhi mga kaigsunan, bisan sa iyahang pagpuswag, pagkasikat, pagkabantugan, apan ang intensyon kinabuhi, niresulta pinikog kamatayon. Ang minungdan mga kaigsunan tungod sa pulong, pride, kininggan ko. So, adunay siya isang putanan, kung sa katao magpasulabi ang iyahang garbo. Now, King Uzziah, in the beginning, he is very humble. Naghimo siyang matarong at tubangan sa Ginoo, iyang pangitaan kanang para makapaymaya sa Ginoo ug ang Dios gipauswag siya. Sa verse 3 ngadto sa 5. O ang Dios sa verse 5, kung nangita sa Dios niya sa mga adlaw ni Zacarias, kinsay dihay pagsabot sa mga pananaw sa Dios, ug samtang siya nangita sa Ginoo, ang Dios mihimo kaniya sa pagpuswag. Grabe yun ang pag-usbong, pagkasikat ni King Uzziah. Now, ang blessings mga kaigsunan, God's blessings on him na sa verse 7. Tanawa verse 7. O ang Dios mitabang kaniya batok sa mga Filistihanon, o batok sa mga Arabo nga mipuyo diha sa Gorbaal, o sa mga Mihunin, o ang mga Amonon mihatag o mga Gasa, ngadto ni Uzziah, o ang iyang ngalan na baniog sa layo, bisan ngadto sa pagsunod sa Ehipto. Kaya siya mipalikon sa iyang kaugalingon sa hilabihan. Verse 9. Dugang pa si Uzziah mitukod og mga turi diha sa Jerusalem, sa kantong ngagangaan ug sa walog ngagangaan sa diha sa pagito sa parilko. Mikuta kanila. Usab siya mitukod og mga turi diha sa disyerto o mikalot og daghang mga tabay. Kaya bisan diha daghang dagkong mananap diha sa ubos minapit og sa mga patag mga magkuuma usab o mga tigatiman sa paras diha sa kabukiran o diha sa Carmel kay siya nahigugma sa pagpanguwag. So, naadini ang panalangin sa Dios ngadto kang King Uzziah. Kung adunay mga pagirang ngadto sa Kristiyanon, Arabo sa tanan nga mga nasod nga kasikbit niini, mapildi niya tungod kay di tabangan siya sa Ginoo. Pero makita sa nimo dinhi nga aduna siya kapakyasan naa sa verse iambak nato sa 16. Apan sa diha nga siya naligpon ang iyang kasing-kasing napataas ngadto sa iyahang pagkadaot kay siya milapas batok sa Ginoo iyang Dios o miadto ngadto sa templo aron sa pagsunog sa insenso ibabaw sa halaran sa insenso. Na makita mo din ang iyang pagka iya nagipataas ang iyang kaugalingon, mitukar ang iyang pagka-arrogante mga kaigsuunan. He despised the Lord and he assumed the office of the priest. Na kung magisgot ang mga kaigsuunan sa tabernakulum, walay laing makabuhat sa pagsunog ng insenso, paghalad o kanang halad sinunog, halad sa kalinaw. Walay lain ang mubuhat niini, bisan pa og ikaw ang hari nga naso, only the Levites ang yatalag. Now once na imong supako nimo mga kaigsuunan, mo resulta kini og dakong pagkadaot susama sa pinabuhi ni King Uzziah. Nakita niya nga hilabihan ang iyang pagpuswag, ano na siya mga sundalo nga 2,600
Unya na po siya yung mga isugay ng mga tao sa Pagbubat, 37,500. So midapo yung ulo mga kaigsunan. O ang buluhaton nga ngadto sa pari, iya na sa sulod. Naghala po siya kinsinso. Hinumdum lang ko mga kaigsunan, last kagabi, nga mga adlaw, basa na po ang Book of Leviticus. Grabe ka-stricto ang Ginoo paghisgot sa tabernakulo. Once ka masupa ka na, patay didayon ang judgment sa Ginoo. Bisan ang kanang tabernakulo, wala lang ang magalaan ang katulang mga igsuon ni Aaron o katong mga Levites. Ang tabla, ang kining Ark of the Covenant, dili makadala ang linya anak sa mga katong 12 tribes. Ang katulang except lang sa mga Levites. Grabe ka-stricto ang Ginoo. Kasama ni anak ni Aaron tungduwa, si Nadab o si Abihu. Sa diyang naghalag si Moses o si Aaron, manto sa halalan, nagino po sila ilahan. O resulta, gilamoy sila sa kalayo sa Ginoo. Napatay sila dihat tayo. Inana ka-stricto ang Ginoo sa Old Testament. Now, he sins and prides in arrogance. Naadini, makita sa mo sa verse 17, o si Asarias ang pari, misulod. Sunod kaniya, uban kaniya, ang kawalukan ka pari sa Ginoo nga maisog ng mga tao. O silang isanta ni Usayas, ang hari o mingon nga to kaniya, kiniwala na isakop nga na kanimo. Siya hari, dinipili para sa imo, kaalang rin ng langin sa mga pari. Sa pagsunog o insinso nga to sino, apan ang mga pari ang lalaki mga anak ni Aaron, nga gipalahin aron sa pagsunog o insinso, gawas gikan sa balaang dapit kay ikaw milapas, ni kinialang sa imong dungog gikan sa Ginoo nga imong Dios. Imbis nga si King Uzziah maghambol sa inawalinon apan sa verse 19 naa dili ang akong problema. Unya si Uzziah napumot o dihay insinsaryo sa iyang kamot aron pagsunog o insinso. O samtang siya nga pumot sa mga pari, ang sanglam saka bisan sa iyang aktang sa tubangan sa mga pari, diha sa balay sa Ginoo, gikan sa pili sa halalan sa insinso. Niuswag siya, nagira, nidaog siya within 52 years. So nalimot siya sa Ginoo sa kabugayon sa panahon, nagsalit na siya, nabisan ang sa buluhaton sa tabernakol, iya nang gisulod. Hinungdan nga may itakboy kaniya nga sakit nga maunsan lang. Now, unsa mahinungdan mga kaigsunan, tungod kay misaka ang pride diha sa iyang kinabuhi. Now, the manifestation of pride, ang pagpadayag sa galbo mga kaigsunan, number 1, personal sufficiency. Pride comes in when we begin to think that we can live a life without God, and we can do things without God's enabling grace, a feeling of independence from God. Ano bang magsalit na ta sa itong gawalingon, nga mabuhi ta, bisan wala ang Diyos. Sama sa kinabuhi ni King Uzziah, nga tininggan ko lagi, misata, may kalimot siya sa tulumanon sa Ginoo, anungdan, tungod sa pride mga kaigsuunan. Na unsa may gingon sa Proverbs chapter 30 verse 9. Masabi na to? Proverbs chapter 30 verse 9. Yung maging basin ako mabusog o ilimod ka o maingon kinsa ba ang Ginoo o basin ako mahimong kabus o mangawat o mugamit nga kawang sa ngalan sa akong Ginoo. Sa ato ba basin ako mabusog, it means nga once basin madatot na ka, kung imo na ilimod ang Ginoo, mingon na sa pagulong mo niya, kinsa man ang Dios. Muna nga magsalig na ka sa imong kaugalingon, mao ni ang manifestation sa pride. Ikaduha,
robbing God's glory. Pagkawat sa himaya na iya sa Diyos. Now, pride comes in when we begin to forget to acknowledge God that it is He who gives us strength to have wisdom and acquire wealth and blessings. Ang pride, musulod siya, sadyang magsugo ta sa paghikalimot, pag-acknowledge sa Ginoo nga mao'y naghatag nato sa kusog o kaalam o sa mao'y naghatag sa bahanggi o panalangin. Dili gyud nato kawaton igsuon ang himaya na iya sa Dios. Nganuman, kung sumayon sa Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Now in Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all sa tanan nimong kasing-kasing, and lean not unto thine own understanding. Ang gibutang sa Biblia, trust in the Lord with all thy heart. Sa ito padili lang karon, hantod ni sa katapusan sa itong gininhawa, na atong i-acknowledge kanunay ang Ginoo. Nga dili kita mabuhi kung wala ang Diyos. Dili ka na yung successful sa imuhang tinuma sa unahan kung wala ang Diyos. Kaya kita magsalingan na sa ikulingan, ligmata mo, dili na kamo ang po. Inigtulog mo, dili na kamo ang po. Dili na kamo basa sa Biblia. Kung man na, matawag nato na siya mga kaigsunan ko, right? Kaya naman, gisubo ta sa Diyos, nga mahimutang maampuon niya Kristohanon. Kasi magsaling na lang ta usahay nga, gusto ka katulog, nagkatapos, trabaho, siya may gusto na nagkatulog, dito nakabasa sa mga tulong. Pero, wala exempt ni ini. Bisan ako ang nangwali ni ini mga kaigsunan, ibo ko ni ini. Kaya dagang mga panahon nga, dili ko makaampok sa Ginoo. Pero, kung imong tanaw, palawang pagsabot mga kaigsunan, mula na ang pagkawat kato sa himaya, gikan sa Diyos. Kaya nagsalita sa pagkabulingon, dili na nato ma-appreciate ang tibok adlaw. Kaya dili sa pagkatulong, usahay, mapokus ka sa mga material ng mga. No? Robbing God's glory, ikatulo ka nang itawag ko, I-centered person. Ako na ganyan. No? Pride is manifested when a person is ego-centered. He thinks highly of himself. He thinks of himself as wiser and better than the rest. Muna siya nga, mas bright ako nimo, mas atiguan ko nimo, dapat ikaw mga batang maminaw ka na ako. Sama sa kinabuhi ni siya, mawala na siya mamati sa mga parit. Libadlong siya, pero ang iyang response, napumot siya o nagsulog, ginawa siya insinso nga sa halalan. Kung siya resulta, disangla siya. Now, sa itong ginabi sa mga kaigsunan, once na, hindi mo na kasing kulungan nga, I-centered person, kaya pag magsalit kasi ng panggalingon, niya, mas alam ko, mas maalaman ko nagto kaniya. Dili na ko manginhanglan ng advice bigan mo. Kaya dapat may mga tao na once nga bright na kaayo, nahimo ng presidente, nahimo ng hari, sama ng siya, di na siya mamati. Nahikalimot sa Diyos. Kanya ingon pa ang Biblia, nga pagasantaon sa Diyos ang mga mapantaskon. Apan nagahatag siya og grasya ngadto sa mga mapausanan. O dili lang si King Isaac o siya mga kaigsunan nga sa karakter sa Biblia o daghang pang mga nahimong hari nga nahikalimot sila sa Diyos. Naghatag siya og mensahe sa matag usa nga dili natin ipasulabi ang ato ang igawmo. Tinakong tayo apan mahimo ni siyang mabadungan sa pulong sa Ginoo kung adunay close mga komunikasyon ngadto sa Ginoo. Kaya mo ang badlong nimo, mapahindumdum kanimo. Now, ato nang ilikayan mga kaigsunan, King Uzziah was rebuked by the priest. Instead of repenting, he was so angry with the servants of God.
imbes nga mag-repent unta siya, iya nang gi-exalt ang iyang kaugalingon, ipataas o hinungdan, gisamula siya o hangtod siya na namatay. Ano naman, tungod sa pride mga kaigsunan. Now, alita sa dangers of pride. So, ganyan is about the manifestation. Number 1, dangers of pride. Pride brings displeasure to the Lord. Dili kung may muot ang Ginoo, it is an abomination to the Lord. Now, pride is a great sin and will surely be punished. Ang pride mga kaigsunan. Nga kung nga sa ay, naadya ang ay, ako, kung ikaw na. Walay exempted, no? Bisan, si Lucifer mga kaigsunan, kung sa kanya tagakad, di ka sa kalawang namin. Kung sa pride, gusto siya na makitupong sa Diyos. Ditagak siya sa Diyos, banag sa Diyos sa kalimutan. Ano naman, tungod sa pride niya. Kung nakausap na nato. Pero mahimo na siyang matambalan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Now, pride brings destruction. Kalakutan mga kaigsunan. Ang bilhin mo sa English sa pinabuhi ni Isaiah, namatay lang din siya na uban ang sangla. Basahan mo na ito, balik ko itong ikadang Chronicles chapter 26 verse 20 atong basahon. O si Asarias ang pangulong pari ng tanang pari, itanaw na ng kanina. O tanawa siya sa laon niya sa agtang o siya mitulod kaniya pagawas gikan dito. O siya mismo midali usab sa pagawas tungod kay ang Ginoo mihampak kaniya. So, naada din ang chastisement sa Ginoo o siya mismo na kung kumbinsido siya na niyampak siya sa Ginoo. In verse 21, o si Uzias ang hari sa usa ka sadlaw hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon o mipuyod niya sa usa ka linain nga balay ingon nga usa ka sadlahon kay siya naputol gikan sa balay sa Ginoo o si Jutang nga ang iyang lalaking anak mao ang ibabaw sa balay sa hari nga nagahukom sa katawhan sa lupa. So nipuli ang iyahang anak mga kaigsuonan. Namatay siya na sanda hangtod nga sa iyang ending siya kinabuhi mga kaigsuonan. Sakit kayo nga sa iyang unang paghari sa 16 ano siya, 18 hangtod sa 52 katubig ang iyang paghari. Grabe ang pag-usbong si Kaya siya kalimot na siya sa Diyos. Muso na nato, once nga panalanginan ka sa Ginoo, ayaw Diyod kalimti ang Diyos. Kaya dato naman Kristohanon na may kalimot na sa Diyos. Tawag ka na po ang iyang glory kung resulta kini ko pagkalapos sa tukang ng pinamot. Kanya ang pinakasakit nga chastisement sa balong mga kaigsunan, ini kamatayon ng patyo sa Ginoo ba. Sana yung Uzziah na ipatay sa Ginoo. Nga kung unsa man ang imuhang talent, ayaw tanawang uban nga maayo ba siya magkita? Ako kung siya naman daotod. Muna, atong gikawat ang glory sa uban, sa Ginoo, hinungdan nga masuko ang Diyos para nimo. Kaya ang pinubasahon ang book of Leviticus, sa book sa kinabuhi sa Israel, nga kung unsa tong gisugo sa Diyos, mo tinang kumanon. Among Levites, diyan mo sa tabernakulo, ang kanang mga tabilya, kamong ang udalaga inigmarcha ninyo, dapat maguna ang Juda, ang Sibulon, o suluto siya ka mga katong sa 12 tribes, dahil ang dili sa Kili, dahil ang dili sa Ruyo. Dili ko pwede ang nasa ulahi, may maguna. Mauna ang instruction sa Ginoo. Tingnan pa niya kung muobey mo na ko, atagad mo kamuog, panalangin, pero kung disobey mo, patay yun. Inana ka-stricto ang Ginoo. Now, ay sa last mga kaigsunan, agi conclusion. The greatest pride. The greatest pride is the rejection of God's offer salvation. Mo ni ang pinakadako
nga pride sa tao nga dili siya madawat sa kulawasan kay lagi kanang ba nga kung unsay namatan maoy pakamatyan. Now, pagkalaot sa tao mga kaigsuunan kining gift nga gihatag sa Ginoo tungod kay motukat ang iyang pride, dili niya dawaton ang kaluwasan nga gihatag sa Dios. Muna mga kaigsuunan nga samtang adunay kitay kinabuhi, nata diri sa sulod sa balang tigumanan atong sigurohon ang atong kinabuhi nga aduna tay kaluwasan nga naangkon. Ayaw ipasudari mga kaigsuunan ang atong pride, no? Nga wa pa nimo madawat si Jesus Christ, imo nimo personal na manulungan. Dawata siya. Kay basin og kumpiyansa na ta sa tagsulod og simbahan apan dili mataluwas. Mo na pinakadako nga pride. The greatest pride is the rejection of God's offers of salvation. Ang kaluwasan para sa tanan. Ayaw pa hari sa imong kasing-kasing ang tinatawag nga God mo. Kaya maabot ang panahon sa diyan mamatay ka, wala kay relasyon nga to sa Ginoo, dito ka mahian to sa impyerno. Dapat mga kaigsuunan nga kining kinabuhi ni King Uzziah naghatag ang pahimangno nga ang tanan dungo alam lang yun sa Dios. Ayaw wa ang himayat nga iya sa Dios. Nga naman, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Muna mga kaigsuunan nga ang kailang niining tanan mo ni siya. Let us live in humility. Mapuyo ta nga mapaubsanon sa tanang mga butang. Let us give all the honor and glory to God. Humility is acknowledging God's greatness and accepting our nothingness. So, dili ta mabuhay kung wala siya. So, dapat nga nakadapat kanunay ang pagkamapausanon sa tuang kasingkasan sa pagkinabuhay. Na di na kay balitan ang kaayaw sa Ginoo. Mga puta, may bumaon, nagalampanan niya Diyos. Salamat sa iyong mensahe ni sa iyong kautuhan. Sa kinabuhay ni Uzziah, sa kanikadakong ang mensahe alang kadamo, karong nabuhay. Nga ang glory, kanimo lamang dili kami makipas, na silang mga dalan, aron resulta kami maayo. Ginoo ba nandun kami kanunay sa mga pulong, aron dili lang makalimtan, ang mga tulumanon, aron nga magakaw kami diya subay sa imong kamulutuan. Amahan ikaw maghari, kami kanunay sa balaang Espiritu. Lord, ini nga sa iyong kautuhon, among ibalik ang humay mo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ibalik sa tuang music. Okay, salamat sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo na ginagahatag o dakong pagtagad sa mga usakan ako, pagtulungan nga usahay mga igsuon mo tukar gyud ang atong garbo labi na sa atong palibot o apan pasalamat kun ta nga Dios nagapahinumdom usab kanato kanili hanay. Kung ini nga napos nga awit ini kamuntagon atong abrihan diya sa atong himnal kang Kristo tamo tigo. Stand up for Jesus. Ato katawag ng verse 1, 2, or 3. 194 sa pagmina. 194. Kang Kristo tamo tigo. Verse 1, ready, sing. Kang Kristo tamo tigo, soldado ni Jesus. Ito mo'y ang Manila.
lamang kami o Diyos. Nini kalibutana nga imong gi-umol, pinaagi lamang sa lapo ko Diyos. O pasaliwa kami nga among gi-kawatan ka sa imong himaya alang sa mga butana wala hinungdan mo Diyos. O sa tabangi kami nga manunduman namo kini kanunay na binaw Diyos ang dinahitay kanimo. Makipilisin kanunay pag-ayo kanimo Diyos. Kung kanyang Yahweh, aron kami makakatun kanunay sa pagkaupos sa among kagalingon sa mga tubangan. O katang himaya, kung ibalik ka na kanimo Diyos, diyan kay Kristo Jesus na manunungan. Amen o Amen.